Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binisto mga kababayan ni Montulfo, si Peter Cayetano, saka si dating Executive Secretary Mijaldea na siyang nasa likod daw ng 2019 2019 irregularities sa SEA Games, yung sa kaldero ng pondo noon, mga kababayan, at sabi close to 20 billion pesos. Tumabo. Pag ganun, pag pinaniwalaan natin to, talagang kailangang mag-imbestiga yung National Bureau of Investigation. Ipatawag po ninyo si Montolfo. You see, mga kababayan, yung kanyang kapatid na si Erwin Tulfo, Blue Ribbon na chairman. At siyang mag-iimbestiga. Pero sabi, nagbago na yung isip mga kababayan ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, parang hindi na niya kami mag-iimbestiga. Hindi na namin dadalhin sa Senate Blue Ribbon Committee kasi magbabalik takan pa naman dyan. Kasi yung Blue Ribbon naman po, in aid of legislation yon. Pero kung ombudsman, diretso ng in aid of prison. Ombudsman diretso na sa DOJ in aid of prison na po 'yan. Di ba? Mga kababayan. Ito ngayon yung report ng Politico News. Sabi diyan, veteran broadcaster Montulfo has accused Senator Alan Peter Cayetano and former Executive Secretary Salvador Medjaldea as the alleged masterminds behind the irregularities surrounding the 2019 Southeast Asian Games. Ito mga kababayan ang talagang masasabing mastermind. Kasi may kwan siya, direct participation. Kasi Olympic SEA Games Olympic Committee Chairman, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, and Executive Secretary. Siyempre yung Executive Secretary, si Mijaldea, may direct hand dito. They will work hand in hand. Kasi party to mga kababayan ng tawag dito, trabaho ng presidente na siguro din maayos yung SEA Games, di ba? Pero si Martin Romualdez malabo po na maging mastermind tulad ng mamaya, 'yun ang topic natin. After this mga kababayan, malabo na sasabihin na mastermind sa flood control scandal. Hindi, speaker lang siya noon mga kababayan, nag-approve ng budget. At yung nag-approve ng budget, hindi man lang po yung Congress, House of Representatives, pati po yung Senado, the whole Congress. Di ba? After na i-submit mga kababayan ng Executive Department, yung GAA. But anyway, dito muna tayo sa latest na balita. Sabi dito, nabisto pero di titistigo, Montolfo links Cayetano, Mijaldea to 12 billion SEA Games Intel Fund. Intel Fund. Yan ang balita dito sa Politico News. Sa interview mga kababayan ng Billionaire News Channel, they spoke on Friday. Tulfo described the controversial 2019 sports events as Cayetano's Achilles heel, urging authorities to press on with investigation to expose all parties involved. Sabi po niya, Tulfo alleged that Cayetano worked hand in hand with Mijaldea, especially raising suspicion over the release of massive intelligence funds for the regional hosting. Ang kasama niya dito si Mijaldea, Executive Secretary Mijaldea, kasama niya. Kasi paano siya makakakuha ng 12 billion pesos na intelligence fund galing sa palasyo? Ang laki, sabi po ni Tulfo. When asked who he would summon first if he were director of the National Bureau of Investigation, reopening the 2019 SEA Games probe, Tulfo zeroed in on the two former key officials ng Duterte administration, Peter Alan at saka si Mijaldea.
silang dalawa ang mastermind dyan, sabi ni Tulfo. However, the veteran journalist made it clear that he has no intention of taking the witness stand should a formal investigation resume. Hindi ako testigo, bala sila dyan, ini-expose ko lang. Tulfo confirmed that his revelations were backed by documents turned over to him through, though he clarified that he has no direct personal knowledge of the actual transactions. He emphasized that as a journalist, his responsibility is limited to exposing the information he has gathered rather than participating as a court witness. Neither Cayetano nor Mijaldea has issued a statement responding to Tulfo's allegations as of posting time. Malamang mamaya live selling na naman si Alan Peter Cayetano. Tulad kahapon, nag-live selling na naman, nagdi-deny sa mga ghost projects. Wala daw na ghost projects sa Taguig. Hintayin mo na lang, Alan Peter, yung revelasyon ng kapatid mo, si Lino. Di ba? Hindi si Dido po si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson kahapon, hindi na niya kami mapapaimbestiga sa ghost projects dyan sa Taguig, sa Blue Ribbon, kundi diretso ko na sa Ombudsman at saka sa DOJ para diretso na maglabas ng warrant of arrest. Kulong agad. Kulong agad mga kababayan yan, si Alan Peter. Anyway, dito tayo kay Martin Romualdez na sinasabing mastermind. Yan Mr. Maravillas, malakas ba yung kaso kay Martin Romualdez? Kung titingnan natin, and hindi lang tayo, mga kababayan, ang tumitingin sa kasong ito, sinusubaybayan natin, kahit yung mga legal experts, mga kababayan, sinasabi nila, weak ang kaso, ang akusasyon laban kay Martin Romualdez. So, ang mga paratang, mga kababayan, kay dating Speaker Martin Romualdez, walang legal na paa para maitayo, mga kababayan, dahil ito ay nakasandig lamang sa mga gawa-gawang kwento, mga hearsays, ingay at mga saksing na patunayang sinungaling sa harap ng batas, mga kababayan. Mainang bintang, ika nga, mainit ang mga balita tungkol sa mga isyong pinupukol laban kay dating Speaker Martin Romualdez ngayon. Paulit-ulit nilang nililitaw ang isyu kay Martin Romualdez. May mali siya nga po kung bakit paulit-ulit nilang nililitaw. Pero kung tatanggalin natin ang mga madudulang propaganda at susuriin, mga kababayan, yung ating yung sitwasyon, gamit ang purong batas, malinaw ang lalabas, mga kababayan. Napakahina ng pundasyon ng reklamong ito, sabi ng mga legal experts. Una, yung ang preliminary investigation na sinasabi, sisimulan na daw yung preliminary investigation. Matagal na nilang sinasabi, simulan na ninyo. Di ba? Ay isa pong pagsusuri lamang, hindi ito hatol ang preliminary investigation ng pagkakasala. So ito po yung reality nito. Ang kasalukuyang proseso sa Office of the Ombudsman ay isang preliminary investigation pa lamang o case build-up, mga kababayan. Binubuo pa lang yung kaso. So hindi ito nangangahulugan na si Martin Romualdez ay formal ng kinasuhan, mga kababayan, sa korte. At mas lalong hindi ito patunay na siya ay may sala. Kasi pinapalabas ng mga critics na guilty na. Nag-iimbestiga pa lang, preliminary nga Di ba? Isipin mo na lang na ang preliminary investigation ay parang filtering system sa trabaho, mga kababayan. So kapag may naghain ng sumbong, obligasyon ng ahensyang sinumbungan na tingnan po muna kung may katotohanan. May katotohanan ba ang kwento o chismis? O kung ang kwento, yung sumbong ay totoo o chismis lang, yun ang ibig nating sabihin. Bago ito iakyat sa totoong paglilitis. So ganyan po, para lang maintindihan natin. Sa ilalim po ng ating saligang batas, ang presumption of innocence ay absolute po siya, mga kababayan. Walang sino man ang pwedeng sabihing guilty habang nasa antas pa. Sa antas pa lang ng preliminary investigation. So, ang maigpit na pangangailangan dito, mga kababayan, ay yung dapat
may matibay na ebidensya o hard evidence. Yun po ang reality, mga kababayan dito. Sa ating legal system po, ang isang paratang ay walang silbi kung wala itong kaakibat na pisikal at opisyal na mga dokumento. Yun ang requirement po. Sa harap ng batas, ang mga kwento at madudulang salaysay, wala po siyang kwenta kung wala pong resibo. Dapat may resibo tulad po ni yung Mary Grace Piatos, resibo. Yung resibo galing mismo sa Office of the Vice President. Diba? Certified talaga siya. Pinatutuhanan at na-verified na po sa PSA na yung mga pangalang ganong, Mary Grace Piatos, puro piki. Fictitious po. Walang ganon sa kaso ni Martin Romualdez. Walang resibo. Kung ang reklamo ay laban kay Romualdez, ay umaasa lang mga kababayan sa kwento-kwento, ingay o sabi-sabi, nang walang pirma, walang kontrata, o ledger na direktang nag-uugnay sa kanya sa anomalya, hindi ito papasa sa tinatawag na probable cause. Tama po, mga kababayan? Kung walang konkretong papel, obligadong ibasura ng ombudsman, mga kababayan, yung kaso. So, dito tayo sa malaking butas, mga kababayan, sa credibility ni Nabaligod tapos yung mga 18 mga Marines daw at saka si Gutesa. So ano po yung reality dito? Ang buong puwersa po ng akusasyon ay nakasanda lamang sa testimonya ng so-called 18 sinungaling ay 18 Marines na mga sinungaling. At kanilang abogado na si Attorney Libito Baligod na ngayon po hindi na nagsasalita. Matapos makulong si Marcoleta at saka si hindi na nagpa-press con. Si Mike Defensor. Naubusan siguro. Sumara yung tubo. Ay, nago. Subalit seryosong nakokompromiso, mga kababayan, ang kanilang integrity bilang mga saksi. Sa batas po, mga kababayan, may prinsipyo na kapag nagsisinungaling ka sa isang bahagi ng testimonya mo, mahirap ng paniwalaan ang buong kwento mo. Yun tinatawag na falsos in uno, falsos in omnibus. So kagaya po ni Orly Gutesa, mga kababayan, na mas familiar pa si Marcoleta sa affidavit kaysa sa nag-execute mismo. Piki pa yung affidavit. So kagaya po ni Orly Gutesa na may issue na po ng paggamit ng faking affidavit sa kanyang mga nakarang payag na nagpapatunay na kaya niyang pumirma sa affidavit na walang katotohanan. Tama ba? Napatunayan na yon. Nagreklamo yung abogado, ginamit yung pangalan. Hindi man pala siya yung pumirma noon. So ito naman po na mga 18 kargadores ay naglabas ng salaysay tungkol sa umano'y hatian ng cash na punong-puno ng irregularidad at walang anumang pisikal o teknikal na ebidensya na sumusuporta dito, mga kababayan. Itong si Attorney Libito Baligod ay naglatag ng kaso ng mga pundasyon ay ang mga saksing ito na may seryosong butas ang mga kwento. Butas-butas po, mga kababayan, pag maniwala ka pa rito, iwan ko na lang sa mga taong ito. Arap-arapan tayong niluloko. So parang pagluluto lang yan. Kung ang mga sangkap mo ay bulok na sa simula pa lang, automatic na sira na ang buong putahe. Ganon lang yan. By analogy, mga kababayan. Hindi ka pwedeng magtayo ng matibay na kaso gamit ang mga saksing may kasaysayan ng faking affidavit at magkakasalungat, mga kababayan, na kwento. Kapag ang saksi ay nahuli mo na sa kasinungalingan, guguho na yung buong demanda po. Ganon yan, mga kababayan. So ano ang ganti ng batas dito? Inaprubahan po yung kriminal na kaso, criminal case.
ng Department of Justice, DOJ. So dahil po mga kababayan sa sadyang paggamit ng mga gawa-gawang testimonya at paninira po sa publiko, opisyal at pinal na inaprubahan ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong kriminal na perjury at cyber libel laban po kay Atty. Baligod saka dito sa 18 mga kargador. Malita boys. So ang pagsisinungaling sa harap ng batas ay may mabigat na parusa, mga kababayan. Kapag sumusumpa ka na totoo ang salaysay mo pero napatunayang gawa-gawa lang ito, diretso ka sa kasong perjury, mga kababayan. So kapag ginamit mo ang media at internet para sadyang wasakin ang reputasyon ng isang tao gamit ang mga kwentong hindi naman po napatunayan, labag yan sa batas sa ilalim ng cyber libel. Kaya po, na cyber libel po sila. Kinasawaan. Left and right. Patong-patong. Iba-iba yung mga complainants, yung mga sinabit nila, tulad ni Laila de Lima. Si Erwin Tulfo sinabit din. Pagkatapos niligtas si Loren. Puro kaso inabot nila, mga kababayan. So ang pag-aproba ng DOJ sa mga kasong ito, nagpapatunay na hindi pwedeng gawing laruan ang korte para lang, mga kababayan, idiin si Martin Romualdez. Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, sa masusing anggulo ng ating batas, ang integridad po ni dating Speaker Martin Romualdez ay nananatiling matatag at saka malinis kahit pilit nilang pinapahira ng dumi. Yan ang ginagawa nila. Sa mundo po ng batas at hustisya, ang simpleng paratang ay hindi kailanman katumbas ng katotohanan. Ito pong sinasabi nilang preliminary investigation, napakalayo pa sa formal na demanda sa korte. At lalong hindi ito hatol na may sala na po ang isang tao. Yan ang dapat maintindihan natin, mga kababayan. Ang ginagawang diskarte ng mga kalaban ngayon, na gamitin ang paunang prosesong ito para sirain ang pangalan po ng isang pinuno sa publiko ay isang tahasang paglabag sa karapatan ng due process na ginagarantiyahan po ng ating konstitusyon. Tama po? So ang integrity ni Martin Romualdez ay nakatapak sa malinis niyang track record ng pamamahala, mga kababayan. At sa mismong kawalan ng legal na basihan ng mga umaatake sa kanya. Ganon po. Sa loob na, mga kababayan ng korte, ang kaso ay tumatayo lang sa bigat ng ebidensya at saka sa kredibilidad siyempre ng mga saksi. Dito sa isyong ito, ang mga mismong nag-imbento ng kwento, itong si Baligod, at yung mga ginagamit niya na mga sabi ex-marines, ang hinarap ngayon sa hustisya matapos makakita po ang DOJ na sapat na basihan para sila ikasuhan at litisin sa krimen ng perjury at saka cyber libel. So kapag ang pinakang mataas na sangay ng pag-uusig sa bansa ang nag-utos na habulin at ikulong ang mga nag-akusa dahil sa pagsisinungaling sa ilalim ng sinumpaang salaysay, ito, mga kababayan, ang pinakang malaking patunay na walang kasalanan ang kanilang dinidiin. Ganon lang yan. So, ang walang dungis at walang irregularity na implementasyon, mga kababayan, sa flood control sa sariling distrito po ni Martin Romualdez sa Leyte ay buhay na patunay ng kanyang pamumuno ay tapat at sumusunod po siya sa tamang proseso. Hindi kailanman magiging isang leader na nagpapatayo ng mga dekalidad at totoong proyekto sa sarili niyang bakod ay biglang magiging utak ng isang modus. Di ba malabo ang ganong mga akusasyon? So simple lang, mga kababayan, yung paninindigan ng batas. Hindi mo pwedeng madiin ang isang inosenteng lingkod bayan gamit ang mga saksing sinungaling, huwad na mga affidavit, at saka maruming politika.
So kung titingnan natin mga kababayan ng may malamig na ulo, ang diskarte laban po kay Martin Romualdez ay halatang dinadaan lang sa court of public opinion o ingay sa media dahil alam nilang hindi ito tatagal sa loob ng totoong korte. Kapag ang mga pangunahing saksi mo ay may bahid mga kababayan ng faking affidavit, mga seryosong irregularity, hindi yan legal strategy. Yan ay yung tawag dyan mga kababayan ay demolition job. Dahil sa uli po, ang batas at justisya dito sa ating bansa sa Pilipinas, pinatatakbo dapat ng mga matitibay na ebidensya. Hindi na mga bulong at kwentong kutsero ng mga kalaban sa politika. Kung titingnan natin sa mga dokumento, walang anuman na kasalanan po si Martin Romualdez dito sa flood control scandal na sinasabi. Katunayan po, anda siyang harapin ang kahit anong kaso, yung sinasabi nilang plunder. Anda ang harapin yan ni Martin Romualdez. Kaya naman po, mga kababayan, ang katotohanan ay nananatiling matatag habang ang mga gawa-gawang kasinungalingan ng mga taong may puot sa kanya ay tuluyan ang matutunaw at mabubulgar sa harap ng batas. At siyempre, oras lang po ang makakapagsabi kung kailan. Sabi nga mga kababayan niya, Atty. Bukoy, Audi Bukoy, sa interview ng mainstream media, si dating speaker niya, wala siyang control over the budget contents, implementation ng mga projects. Sabi po ni public interest lawyer, Attorney Bukoy, the Speaker of the House has no control over the contents of the annual budget and its implementation and cannot be faulted for budget-related irregularities according to Bukoy. Sa interview, sabi po niya, paliwanag niya, the entire procedure niya of drafting, enacting, and implementing the budget in the constitutional role of each branch of government in this process. He said the Constitution distributes the workflow, sabi niya, among the executive branch where the annual proposed budget originates, and the House of Representatives and the Senate, which pass it after conducting the respective deliberation. Unang-una ho, sabi niya, yung structural ng pagbalangkas ng budget ay inilatag ng konstitusyon at hinati-hati po ito ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamalaan. Sa ekotibo na nagdisenyo ng budget, din sa Kamara na nagdeliberate. Nagkaroon ng debate patungkol sa budget, nagkaroon ng kanilang panukala na ibinato sa Senado, na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala, yung ang budget process po. Sabi niya, the House and the Senate approved the budgets, and the approved budgets are then referred to a bicameral technical working group or conference committee before the final version is sent back to the two chambers for another round of approval. At ang tawag po sa prosesong ito, yung macro-governmental process. Pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental process ho, ibig sabihin nito, hinati-hati ho ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. Bukoy pointed out that because of this distribution of roles and responsibilities, si dating speaker niya, Martin Romualdez, cannot be accused of having functional control or any control over budget enactment and implementation, even over what the House does with the spending proposal of the executive branch. Dahil dito, hindi ho maaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit ho? Kasi nga ho, hinahati-hati ng ating saligang batas yung proseso.
si ehekutibo sa Kamara de Representantes at sa mataas na kapulungan, yung Senado. Paliwanag mga kababayan ni Atty. Bukoy. He reiterated that the Speaker anya cannot dictate what the budget should contain since that is the job ng executive, which proposes the special measure and the two chambers of Congress. The House leader also does not control budget implementation, correct? Tulad ng flood control projects. Lalo't higit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng National Expenditure Program or yung NEP. At lalo't higit, wala siya sa pagpapatupad o implementation ng mga proyekto sa flood control. Hindi man siya yung nag-implement yan. The human rights and public interest lawyer cited the testimony of former Senate President Franklin Drilon, who served as an amicus curiae or friend of the court in the Supreme Court's deliberations on petitions against the 2025 national budget. He said, sinabihan niya ni Drilon sa Supreme Court that budget-related irregularities happen in the course of the implementation of the outlay, not in the process of its enactment. Correct. Binigyan din ni dating Senate President Drilon na ang katiwalian ay nangyari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Kaya ang tingin niya, ang pang-aabuso at katiwalian ay nangyari sa implementasyon, na walang kinalaman ang dating speaker. Ano man kinalaman ng speaker doon? Hindi man siya DPW secretary, hindi siya district engineer, hindi siya regional director. Di ba? Ang DPW secretary noon, si Bunoan. Kaya nga dapat, si Bunoan ang pwede nating tawaging mastermind o may iba pa siyang mga kasabwat, pwede yon. Pero kung si speaker ang gawin ninyong mastermind, malabo. Malabo sa katotohanan, sa reality. He said, Romualdez cannot be considered at the center of the recent flood control irregularities. Saga ng akin ho at ayon sa aking mga nabasa at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang sa ngayon, makalipas niya ang mahigit isang taon kung bakit hindi siya maituturing na nasa sentro nitong controversy sa flood control. Malabo na si Martin Romualdez ang mastermind. Madaling sabi po ni Bukoy. Yan si Bukoy. Unang-una ho, yun structural na pagbabalangkas na inilatag ng konstitusyon sa pagbabalangkas ng budget ay hinati-hati ho ito ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamahalaan. Sa ehekutibo na nagdisenyo ng budget, then sa Kamara na nag-deliberate, nagkaroon ng debate ng patungkol sa budget, nagkaroon ng panukala na ibinato sa Senado na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala. Ang tawag sa prosesong ito ay yung macro-governmental process o pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental proseso, ibig sabihin ito, hinahati-hati ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. At dahil dito, hindi ho maaaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit ko? Kasi nga ho, hinati-hati ng ating saligang batas yung proseso sa ehekutibo, sa Kongreso, at sa mataas na kapulungan. Lalo tigit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng National Expenditure Program na nasa poder ng Pangulo. At lalo tigit, wala siyang impluensya sa pagpapatupad ng o implementasyon ng mga proyekto sa flood control. Binigyang diin ni dating Senate President Drilon as amicus curiae na ang katiwalian ay nangyayari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Kaya ho, ang tingin niya, ang pang-abuso at katiwalian ay nangyayari sa implementasyon na walang kinalaman ang dating House Speaker. Sa ganang akin at ayon sa aking mga nabasa at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang ngayon, makalipas ang mahigit isang taon, bakit siya hindi maituturing na nasa sentro? Malinaw po, mga kababayan, hindi na ako nagsabi niyan. Yung isang human rights, dating human rights lawyer, si Atty. Odi Bukoy. Okay po, mga kababayan.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yoli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I'm Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. Sa mga inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Arlene Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.